Madalas, kung sino pa ang mahal mo ay hindi ka mahal. Kung maaari mo lang gawin na mahalin ka ng mahal mo, siguro ay wala nang masasaktan pa pagdating sa pag-ibig. Ano nga ba ang pakiramdam ng isang tao na umaasa na mamahalin din siya pabalik ng taong matagal na niyang iniibig? Sapat na ba ang pagkakaroon ng mabuting puso para ikaw ay mahalin? Kaya nga bang turuan ng puso na mahalin ng tao kung kaibigan lamang ang tingin niya rito? Dear Papa Dudu, ang sabi nila, kakambal daw ng pag-ibig ang sakit. Hindi ka raw maaaring magmahal nang hindi ka nasasaktan. Hindi ka raw totoong magmamahal kung hindi ka makakaranas ng pighati ng puso. Itago mo na lamang ako sa pangalan na Clyde, 30 years old at isa kong kitchen staff sa isang cruise ship. Ang kwento ko ay tungkol sa aking first love na si Cherry. Bata pa lamang ay magkakilala na kami ni Cherry. Lumaki kami sa isang lugar at magkapitbahay pa. Magkaibigan din ang pamilya namin. Yung tipong nagbibigayan ng ulam kung may nilutong masarap. Sakto lamang ang buhay na meron kami, Papa Dudut. Hindi mayaman, hindi rin mahirap. Tatlo kaming magkakapatid at puro kami lalaki. Habang sina Cherry ay dalawa lang sila ng kuya niya. Kung paman ay magkalaro na kami ni Cherry. Kung minsan nga ay ayos na. Kahit kaming dalawa lamang at wala nang ibang kasaling bata. Dahil sa same age kami, ay sabay din kaming nag-aaral. Lagi kaming naging magkaklase noong elementary. Kung high school ay ganun din. Noong mga bata pa kami ay hindi ko napapansin ang ganda ni Cherry. Pero nang tumutong kami sa high school at nasaksihan ko kung gaano karaming lalaki ang umaaligid at nagpapapansin sa kanya ay unti-unti ko nang nakita ang ganda niya, Papa Dudut. Hanggang sa isa na ako sa mga lalaking umahanga sa kanya. Simple lang kasi ang ganda ni Cherry. Yung hindi nakakasawa, yung habang tinititigan mo siya nang matagal ay mas lalo siyang gumaganda sa paningin. Nagdag pa ang pagiging masayahin niya. Mas lalo siyang gumaganda kapag ngumingiti siya. Hindi ko sinasabi kay Cherry na may crush na ako sa kanya, Papa Dudu. Nahihiya ko. Baka kasi magalit o pagtawanan niya ako kasi magkaibigan kaming dalawa. Kaya sa tuwing may nagbibigay sa kanya ng love letter at ipinababasa niya sa akin ay lihim akong nagsiselos. Palaging sinasabi sa akin ni Cherry na wala siyang balak na magkaroon ng boyfriend habang nag-aaral pa siya at natuwa ko. Ibig sabihin ay wala akong dapat na ikatakot na magkakaroon ako ng kaagaw sa puso niya. Tuntuman ay hilig ko ng pagluluto. Kapag nagluluto ang tatay ko na mas magaling magluto kesa sa nanay ko ay palagi ko siyang pinapanood. After kong mag-high school ay kumuha ko ng culinary course kung saan ay nakakuha ko ng bachelor's degree. Habang si Cherry ay nursing naman. Doon na kami palaging nagkakasama dahil magkaibang school ang aming pinapasukan. Nalungkot ako. Pero yun kasi ang realidad hanggang sa nasanay na ako. Kapag wala naman kaming pasok ay nakakapagkita pa rin kami. Minsan ay pinupuntahan ko siya sa bahay nila at kung minsan ay si Cherry naman ang nagpupunta sa amin. Tumarabas din kami kapag may free time, Papa Dudut. Nagpupunta kami sa mall, kumakain sa labas o kaya ay simpleng nagkwekwentuhan lang tungkol sa mga nangyayari sa buhay namin. Siguro may girlfriend ka na, Clyde. Hoy, wala tayong sekretuhan. Baka nakakalimutan mo. Tura ni Cherry nang minsan kami nagkwekwentuhan sa labas ng bahay. Manigaw nga, hindi ko kaya. Paano naman ako magkakaroon ng girlfriend? Sagot ko. Bakit kasi ayaw mo manligaw? Hindi ka naman pangit. Gumagwapo ka nga ngayon eh. Mabait ka naman. Ang sabi pa ni Cherry. Ako gwapo. Huwag ka lang magbiro. Natatawa kong sambit. Mahina lang ang self-confidence mo. Aniya. Ikaw ba may boyfriend ka na siguro? Hindi mo lang sinasabi. Sabi ko pa. Wala. Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko sa'yo
na hindi ako mag-boyfriend hanggang nag-aaral ako. May mga nanliligaw pero binasad ko kaagad. Distraction lang yung mga lalaki sa buhay ko. Saka nandyan ka naman. Parang may boyfriend na rin ako. Kaibigang lalaki. Ang nakangiting wika pa ni Cherry. Hindi ko alam kung magiging masaya o malungkot ako sa sinabi na yon ni Cherry, Papa Dudut. Dapat ba akong maging masaya kasi wala siyang interes na mag-boyfriend o maging malungkot kasi sinampal niya sa mukha ko na kaibigan lang talaga ang tingin niya sa akin. Ang akala ko kasi dati ay simpleng crush lamang ang nararamdaman ko para kay Cherry. Akala ko ay mawawala rin yun kapag may nakita o nakilala akong babae na mas maganda sa kanya. Pero marami na akong nakilalang mas maganda kay Cherry pero siya pa rin ang gusto ko. Hanggang sa ang simpleng paghanga sa kanya ay mas yumabong pa at naramdaman kong mahal ko na siya. Dumating na ako sa point na gusto ko siyang ligawan at pinapangarap kong magiging kami na. Pero hanggang pangarap na lamang kasi nahihiya akong umamin sa kanya ng totoo kong nararamdaman. Natatakot ako na baka biglang mawala ang aming pagkakaibigan, Papa Dudu. Sa tuwing iniisip ng ibang tao na magkasintahan kami ni Cherry, ay hindi ko maiwasan ng lihim na kiligin. Napapansin kasi ng ilang naming kapitbahay na madalas kaming magkasama. Ang sabi nila ay baka raw kami ang magkatuluyan pagdating ng araw. Kapag ganoon ay agad na sinasabi ni Cherry o kaibigan lamang kami dalawa, Papa Dudu. Tupad naman ni Cherry ang sinabi niya na hindi siya magbo-boyfriend habang nag-aaral. Nakatapos siya ng course niya at agad na naghanap ng trabaho. Natanggap siya bilang isang ward nurse sa isang private hospital sa lugar namin. Ako naman ay nagtatrabaho na rin ang time na yon sa isang hotel. Tuwing sahod ay lumalabas kami ni Cherry. Masaya kami na kumikita na kami ng sarili naming pera at nakabibili na kami ng mga bagay na gusto namin nang hindi na kailangan humingi sa mga magulang namin. Ang siya palang magkaroon ng work, no? Nakakapagod, at least may kapalit na pera. Masaya ang sabi ni Cherry habang nagdi-dinner kami sa isang restaurant. Kaya nga sulit ang pagod. Pero sana makasampa na ako ng barko. Dream ko talaga ang magtrabaho sa isang cruise ship. Nag-iipon lang ako ng experience sa pagtatrabaho sa kitchen. Ang sabi ko, for sure matutupad yan at sana naman kapag nasa barko ka na ay magkaroon ka na ng jowa. Kuran pa ni Cherry. Hindi na ako nagsalita pa, Papa Dudu. Alam lang sana ni Cherry na wala akong ibang nais na maging girlfriend kundi siya. Aaminin ko na torpe ako, Papa Dudu. Bukod sa takot akong umamin sa kanya ay nahihiya rin akong gawin yun. Kahit nga ang pagpapalipad hangin ay hindi ko na magawa kay Cherry, Papa Dudu. Oo nga pala, tapos ka na mag-aral at may trabaho ka na. Wala ka pa rin bang balak na magkaroon ng boyfriend? Tanong ko kay Cherry, hindi naman binabalak ang pagkakaroon ng jowa, Clyde. Usay ang darating. Pero sa ngayon, ni-enjoy ko muna ang work ko. May darating na love, why not? Hindi ba? Sagot pa ni Cherry. Sa naging sagot ni Cherry ay kinabahan ako, Papa Dudut. Ibig sabihin kasi meron talagang possibility na magkakaroon na siya ng boyfriend anytime kasi ready na siya. Lagi kong sinasabi sa sarili ko na dapat ay mag-take na ako ng risk. Ang beses kong pinapractice sa harapan ng salamin kung paano ako magtatapat sa kanya. Ilang sulat na rin ang ginawa ko kung saan laman ang confession ko ng pagmamahal ko sa kanya. Pero lahat ng salita at sulat na yun ay hindi ko kayang iparating kay Cherry. Sobrang mahina kasi talaga ang loob ko. Hanggang sa dumating na ako sa point na sinabi ko sa aking sarili, kailangan ko nang sabihin kay Cherry ang totoo kong nararamdaman sa kanya. Malay ko ba kung gusto niya rin ako, tapos naghihintayan lamang kami. Ang ganoon ay baka tumanda kami na magkaibigan forever. Ayaw ko namang mangyari yon, Papa Dudu. Kaya naman inipon ko ang mga sulat ko para sa kanya.
Punta ako sa bahay nila at hinanap Ay, lang buksa. DCD Lining na, hilis. ibigay ang mga sulat na yon kay Bukurog. Cherry. Sabi ng nanay ni Cherry ay nasa trabaho pa si Lining Cherry at mamayang gabi pa ang dating nito. Ang ginawa ko ay Slide mo na. tumambay ako. Bidawon ka sa ubos. Bidawon ka. Puroon at matyaga ko Isa ko na lang nakatapusan. kay Cherry. Maya-maya isang Oh, motor ang ay lang humito buksa sa kwarta. sa bahay nila Cherry. Ay lang buksa sa kwarta. Si Cherry nasakay ng motor na yun. Natakas siya sa isang lalaki. Nag-usap sila ng sandali pero hindi ko narinig ang pinag-usapan nila. Pero nakita ko ang laki ng ngiti ni Cherry habang kausap niya yung lalaki. May naramdaman akong selos ng time na yon, Papa Dudut. Nang umalis na ang lalaki at papasok na si Cherry sa bahay nila ay tumayo na ako para pumasok sa aming bahay.